Sa video ito, pag-usapan natin kung para saan nga ba yung mga drain tube na nandito sa ating mga motor. Ano nga ba yung purpose ng mga ito? Paano yung tamang pagme-maintain at paglilinis nito? At kung okay nga bang palitan ang mga ito? So halos lahat po ng mga klase ng mga motor ay may ganitong nakakabit na mga tube. Kadalasan magkatabi po yung dalawang yan. Yung isa po parang drain lang siya at yung isa is parang may tube or parang may lalagyan pa siya. So sa mga hindi nakakaalam, yung isa tinatawag nating tube drain. Yung isa is tinatawag nating crankcase breather tube. Magkaiba po yung purpose ng dalawang yan, kaya magkaiba din yung itsura. Kung makikita nyo, isa yung tube, yung isa parang drain lang at wala siyang tube. So later on, explain ko tong isa. Dito muna tayo sa ating tube drain. Basically, yung ginagawa nito is mag-drain ng mga dumi na nanggagaling dito sa ating airbox or sa ating air filter. So dito nilalabas niya yung mga dumi kagaya ng tubig, or minsan dahil may pressure yung hangin dito, pumapasok yung hangin dito sa ating intake. Yan, sa mga hindi nakakaalam, dito yung intake ng hangin ng ating air filter, airbox. Diyan papasok hangin sa salain ng ating air filter. Ngayon, dahil may pressure din dyan, minsan may lumalabas na paunti-unting hangin dyan. Pero kung titignan po natin yung butas niya, kapag hindi po natin siya ibubuka, hindi po siya bubukas. So yung design po kasi nito is para mag-drain lang. Tsaka para po yung mga object na nasa labas, kagaya ng tubig, kagaya ng hangin, hindi pumasok paloob. Kumbaga, may labasan siya palabas pero wala siyang pasukan papunta sa loob. Kaya ganito po yung design ng ating mga air filter drain tube. Balik tayo dun sa kanina, kagaya na sinabi ko, intake to. So ano nga ba yung mga unwanted na objects na pwedeng makapasok dyan? So mostly po yung nakakapasok na unwanted object is tubig ulan, tubig baha. Minsan pag naglilinis tayo ng motor, pag natututukan natin to, diretsong pumapasok yan. Then ang pinakalabasan po ng mga pumapasok dyan, kagaya ng tubig, pinaka dyan is tubig, dediretso po yan dito. I-drain po nitong ating tube drain yan. So para mas magets nyo, buksan natin, tignan natin yung loob. So yan, pagbukas po natin ng pinaka cover, ayan, ito yung tinutukoy ko kanina na intake. Dyan pumapasok yung hangin at fifilterin nitong ating air filter. Ngayon, pag titignan natin sa likod, ayan siya. Kung makikita nyo, pag dito pumasok yung tubig, may time na pwedeng lumusot pa siya dyan yung tubig. Ngayon, kung yung tubig medyo malakas yung pressure, or kung baha man yan, sure baha, papasok yan, or tubig ulan. Ayan, minsan di natin alam may nakapasok dito pero paunti-unti lang. Lumalabas yan dyan, pwede yang madrain dito. So yun yung pinaka purpose nitong tube drain natin. So yan, may butas yan, diretso po yan palabas. By the way, yung tubig pala, pwede rin pumasok dito sa pinakagilid dyan. Halimbawa, medyo pudpud na yung inyong mga goma. May goma po kasi yan. Pwedeng sumiksik po yung tubig dyan. Punta dito sa gitna, papagitan siya. At pwede siyang pumasok din dito. So, hindi lang po dito. So, para makita nyo, demo ko po paano lumalabas yung tubig dito sa butas. For example, tubig ulan or baha, ayan, pumasok dyan. Ngayon, papasok yan sa butas. Ayan, makikita nyo, magde-drain siya, tumutulo siya dyan. Ayan, the more po na maraming tubig pumapasok dyan, the more na dinedrain niya po. So, continuous po yan. So, mali po yung concept ng iba na haharangan po yan. Kasi, yung pinaka-purpose po niyan is continuously na i-drain lang po yung mga tubig na nandito, kagaya niyan. So, paano nga ba natin i-maintain yan para maging maganda or maayos yung function nito? So, simple lang po. Una, linisin din natin itong pinakabutas na yan. Siyempre, dyan po dumadalo yung tubig. Dyan yung pinakalalabasan niya. Ayan, kung makikita nyo po, cotton buds, pwede po. Para matanggal yung pinaka-alikabok dun sa pinakabutas. Ngayon, pati po ito is lilinisin natin. Siyempre, para smooth po. Tanggalin muna natin siya para makita nyo. Sa pagtanggal po niyan, iluwagan nyo lang po gamit ng pliers itong pinaka-lock po niya. So, ayan. Pag medyo na usog nyo na, paatras or papalayo, is pwede nyo nang mahugot to. Ngayon po, kapag medyo nasira na po yung inyong itong mga tube drain nyo, ang pinaka magandang gawin is palitan lang po siya ng bago. At wag po natin papalitan ng aftermarket na ganito.
which is pag pinasukan yan, mapupuno, do may buksanan po siya. Ito kasi aftermarket na bibili online. Pag napuno po yan, ngayon, dahil sobrang clear ito, puno na yan, di natin alam, tuloy-tuloy pa yung pasok ng tubig dito, halimbawa, nabaha. So, may tendency na yung tubig dito mas stack up. So, kaya po, tube drain yung nilalagay dito para i-drain po yung tubig ng tuloy-tuloy. At wala tayong purpose na ipunin po yung mga tubig dito. So, kapag marumi to, linisan lang natin. Kapag medyo luma na, palitan natin. So, yung akin palitin na po ito. So, maglalagay po ng link sa baba kung saan po mabibili itong tube drain natin. So, kung lilinisin nyo lang po yan, case gamit lang po tayo, running water or cotton buds din. So, yan, hugasan lang natin. Tapos, linisin natin yung pinakaloob para functioning pa rin po siya. So, pwedeng labasan ng tubig para hindi rin po mabara ito. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag galing sa loob yung dumi, pwede nyo pong ilabas dahil nakasara po dito sa likod. Ngayon, yung mga unwanted objects po sa labas, kagaya ng tubig, hindi po agad-agad makakapasok dyan dahil nakasara nga po itong ating tube drain. So, yun po yung purpose ng manufacturer, kaya ganito po yung pagkaka-design nila sa drain po ng ating air filter. So, ngayon, pag malinis na, babalik na lang po natin siya. So, yun po yung purpose ng ating tube drain. Ngayon, yung isang tube natin, kung makikita nyo, nasa kabilang side siya. Kumbaga, magkaiba sila ng dinedrain nitong kabila. So, pumapagitan sa kanila yung ating ating air filter. Ayan, makita nyo. So, dito sa kabila. So, ano nga ba yung purpose nitong ating crankcase breather tube? Basically, galing po sa pangalan niya, tube po siya ng ating crankcase breather. Pero saan nga ba nagmumula yung ating crankcase breather? Saan nga ba yon? Kasi ito tube lang siya ng crankcase breather. Pag binuksan po natin or tinanggal po natin itong ating air filter, ay may masisipat po tayo dito sa gilid na butas. So dyan po lumalabas or sumisingaw, or yan po yung tinatawag nating pinaka crankcase breather po natin. So bakit po naging crankcase breather yan? So kung titignan po natin itong part ng ating mga makina, ito po yung ating pinaka crankcase. So bukod pa po yung crankcase na ito tinutukoy natin. Crankcase din po kasi itong pinaka part ng ating makina na to. So dito po sa ating pinaka crankcase nangyayari yung paggalaw ng piston, paggalaw, pag-ikot ng mga gearings at marami pa. Also nandyan din po yung oil natin. So kapag nag-change oil tayo, papunta po yan sa ating pinaka crankcase. So para po makagalaw ng maayos yung mga gearings. Ngayon, dahil may pressure po dyan, may mga paggalaw, may movement po nang nangyayari sa ating crankcase, kailangan po niyang sumingaw, kailangan po niyang ilabas yung pressure na yon. Pwedeng air pressure po yan. Kasi po pag hindi po siya nakapaglabas ng pressure or hindi po siya sumingaw, puputok po yung ating makina dahil maghahanap po yan ng hangin na paglalabasan. Kaya naman po dun pumapasok yung crankcase breather po natin para po ilabas yung pressure na nanggagaling sa ating crankcase. So dito po sa ating motor may tinatawag tayo na crankcase breather hose. Diyan po yung daluyan ng pressure na nanggagaling sa ating crankcase. So mula sa ating crankcase, ito po yung crankcase breather hose natin. Dadaloy po dyan yung hangin, yung pressure. Diyan po hihinga yung ating crankcase at dediretso po siya dito sa ating airbox or sa ating air filter. Kaya kung makikita nyo, ayan siya. Ito yung hose, may lock siya dyan, diretso siya dito. Kaya naman, kung titignan po natin dito sa kabilang part, may butas po yan na nandito. So para patunayan na ito po yung crankcase breather natin, ayan po siya. Bubuksan po natin yung ating mga makina. So papakita ko sa inyo kung paano lumalabas or humihinga dyan. So dito po kung kakapain ko, may hangin po na lumalabas. At kung titingnan po ninyo, magtatapat po ako ng plastic dyan. Makikita nyo na gumagalaw po siya or tinutulak po niya. So may lumalabas po na hangin dyan, lumalabas na pressure.
At yun nga po yung pressure na galing sa ating mga crankcase. Kaya tinawag po ito na crankcase breather. Kadalasan po yung mga crankcase breather nakalagay po sila sa loob ng air filter or air box natin. Kasi dahil hangin na rin yung nilalabas niyan, pwede na rin siyang dumiretso sa intake ng ating air. So kung makikita nyo, ito yung intake ng ating hangin. Diyan papasok diretso sa throttle body. Kaya naman kahit sa mga ibang motor, kung hahagilapin nyo yung mga airbox nyo, may butas dyan at yun yung crankcase breather nyo. Ngayon, ano naman yung kinalaman ng crankcase breather natin dito sa ating crankcase breather tube? Ano naman yung connect ng dalawang yan? May purpose din po kasi kaya tube po yung nilagay dito at hindi po siya drain. So kaya tube po yung nilagay dito is for monitoring kung may laman po siya. So ano po yung pwedeng maging laman ng ating crankcase breather tube? Hangin lang naman po yung nilalabas nitong ating crankcase breather. So para po sa mga hindi nakakalam at i-explain ko na rin, yung ating crankcase breather, pressure yung nilalabas niyan, hangin. Ngayon, dahil yung ating crankcase is may langis din yan, minsan yung nilalabas or dumadaloy dito sa ating crankcase breather hose papunta dito sa labas is medyo humid na hangin na may kasamang konting oil. So sa madaling salita, parang singaw siya ng oil, parang nasa form siya ng hangin, pero medyo oily po yung hangin na yon, kaya naman minsan naiipon. Also, kapag sobra po yung nailalagay natin na langis sa makina, possible na dito po lumabas yun or sumingaw yon. At also, kung sakaling medyo natagilid or natumba yung motor nyo, dahil breather nga po ito, pwedeng lumabas dyan yung mga langis kapag natagilid nga yung motor ninyo. Sa madaling salita, singaw po ng oil or oil mismo yung lumalabas minsan dito. At kung medyo naipon na yan, medyo naparami na yan, dadaan po siya dito sa part na to. Ayan, may space ng konti yung plastic. May daanan talaga yan. Dediretso po yan, papunta dito, yung oil na yon, at may makikita po tayong butas dito. At yun po yung magiging laman ng ating crankcase breather tube. So yun yon. Ngayon, yung next na question, alam na natin kung ano yung naiipon dito, mga oil na nanggagaling sa ating air breather tube, mga sobra-sobrang oil. Ngayon, bakit natin kailangang ipunin yung laman na oil na yon? Or bakit may tube dito na kailangan pang paglagyan ng mga oil na yon? Para saan nga ba yon? Yung tube kasi natin na to is for monitoring. Kaya malinaw po siya, kaya nakakulong at kaya kailangan nating ipunin yung oil. For monitoring dahil yung crankcase breather nga natin is naglalabas ng oil. Ngayon, kung yung oil na nilalabas niya is sobrang dami na, halos sa araw-araw, nagkakaroon na ng laman yung ating crankcase breather tube, hindi na po normal yon. Kasi po, hindi po normal na sobrang tagas po or sobrang pressure, sobrang oil na po yung nilalabas nito kung araw-araw po Pero kung weekly naman po or monthly, nagkakaroon niya ng laman pa konti-konti, yun po yung normal para sa ating mga makina. Ngayon, syempre para ma-monitor natin ng maayos yan or kung minsan napupuno na yan, kailangan na po natin siyang i-maintain or linisin para sa susunod na maglabas to ng konting oil is makikita po natin ulit dito sa crankcase breather tube. So ngayon, alam nyo na yung dahilan kaya tube yan hindi yan basta-basta tube lang, for monitoring po yan para makita nyo yung sobra-sobrang langis. Hindi po siya tulad nito na for drain lang. Ilalabas niya, iluluwa niya lang yung mga sobra-sobrang residue, mga tubig dito sa ating air filter. So para po ma-maintain natin, malinis natin, tanggalin lang po natin itong pinaka-lock niya. Ayan, ito yung lock. Baba lang natin, ipitin natin ng plies. Ngayon, pwede natin kamayin. Ngayon, syempre, dahil kung medyo mahigpit na yan or matagal yung di nabubuksan, medyo mahigpit yan minsan, iipit nyo yung plies dito, ikutin nyo dahan-dahan. Huwag nyo lang masyadong ipitin ng plies kasi masisira na yung pinaka-plastic. Ikutin nyo clockwise or counterclockwise para medyo lumuwag. Ngayon, pag medyo maluwag na yan or nagalaw na yan, kusa na po yan. Pwede nyo rin lagyan ng WD-40 para kusa ng mag-slide. Ngayon, yung lilinisin natin is itong loob para maging malinaw ulit, makapag-monitor tayo, at also itong pinakabutas na yan. Also, syempre hindi lang yan yung lilinisin natin. Pati ito, linisin din natin yan para halimbawa mapag-filter or may lumabas na oil dyan, yung alikabok hindi niya masasama at hindi mabara dito sa butas. Ganun po yung tamang pagme-maintenance nitong crankcase breather hose natin at ng crankcase breather system natin. Hindi lang po ito yung lilinisin.
So dito sa butas, kagaya ng ginawa natin dito, pwedeng cotton buds. So pasakan lang natin para matanggal yung dumi sa pinakaloob. Ayan, makita nyo. So ito kasing butas na yan, diretso sa throttle body. So kaya ingatan nyo, punas-punasan nyo lang hanggat maaari. So pati itong part na to, para smooth, okay goods. Smooth yung pagdaloy ng crankcase breather natin. Tapos sa pinaka-tube natin, pwedeng running water or cotton buds lang ulit para matanggal yung dumi sa loob at maging clear na ulit siya. Ngayon, may i-share ako sa inyo na isang item. May mga nagtatanong kasi sa akin kung okay ba itong aftermarket na nabibili online na crankcase breather tube para sa ating mga motor. Ito kasi, kung kukumpara natin siya sa stock, ito kasi sa stock, makita nyo, tube lang siya tapos nakasara sa dulo. So kapag nagkalaman po ito, makikita po natin agad yung laman, which is nandito siya. Siyempre, may hangganan yan. Dito sa ating aftermarket, kapag nagkaroon ng laman yung ating pinaka-tube, meron pa siyang baso dito sa ilalim. Ito actually pinakatakip niya yan dito eh. Ayan, tapos may tornilyo yan para malak. Ayan, 2 tornilyo mo para malak. So design din yan. Ngayon, ito pag nagkalaman, mapupuno muna itong pinaka black part na to, which is itong pinaka parang baso eh. Mapupuno muna yan bago natin ma-monitor na may oil siya. So hindi natin makikita yung oil na laman nito. Makikita lang natin siya kapag lumagpas siya dito sa pinakabaso natin. Kaya kung ikukumpara natin siya sa stock, mas madali tayong makapag-monitor kung may langis yung ating tube. Kasi nga, ito, sarado na yung dulo. Ito, hindi visible. Pero yung problema kasi minsan dito sa click, hindi lang oil yung napupunta dito sa ating pinaka crankcase breather tube. Minsan tubig na rin, kagaya ng sinabi ko kanina. Minsan may pumapasok na tubig yan na kasingit na nakapunta sa loob. Hindi lang po napupunta dito sa ating drain, minsan napupunta din sa pinakaloob ng ating filter, lalo na kung maulan yung panahon. Sumisingit po yan dito. Minsan tubig din yung napupunta sa ating crankcase breather tube, kaya naman laging puno minsan yung ating tube na to. Kaya naman kung minsan hindi niya na nagagawa yung function niya na i-monitor yung oil na tumatagas dito. Minsan puro tubig na, lalo na kung maulan yung panahon. Ayan, makikita nyo rin. Laging puno na to. So sobrang hassle po na lagi nating tatanggalin, tanggalan ng tubig, tanggalan ng tubig. Ma-advise ko po na okay po ito para sa ating mga motor. Kasi po bukod sa mas spacious siya, kung makikita nyo, mas mahaba itong aftermarket. Mas madali pong mag-drain dito. Kaya naman kung napasukan niya ng tubig or ng oil, gusto nyong i-drain, hindi nyo natatanggalin yung lock na to. So hindi nyo natatanggalin sa pinaka-motor nyo. Ito yung gagawin na lang natin, ikot lang natin to. Kasi may tornilyo yan. Pag inikot natin to, sasama yung tornilyo. Sa part na to, may butas siya. So yan din yung pinaglagyan ng tornilyo. Ayan, pagkita ko sa inyo. Pag nalagyan ng tubig, ayan, puno siya ng tubig, no? Tubig or oil, nalagyan ng kahit anumang liquid na substance. Open lang natin to, ikot lang natin to. Pero pag naikot na natin, ayun, makita nyo lumabas, no? Kung tatanungin nyo ko kung okay ba to para sa ating mga motor, para sa akin, maganda siya, parang pwede na rin siyang pangporma. Ngayon, kung madalas pinapasukan ng tubig ang inyong mga motor, okay to kasi spacious. Ngayon, kung oil lang din yung pumapasok dyan, hindi naman napapasukan ng tubig yung inyong pinaka airbox, goods din siya kasi halimbawa napuno itong pinaka box na to, tapos masipat nyo na lumitaw na yung oil dyan, ibig sabihin marami na yung oil nyo, kumbaga pwede na siyang i-drain. So kahit di man kita yung konting oil na pumasok, makikita nyo rin kung may medyo marami-rami na siya. Para sa akin, goods naman siya. Kahit papano, nagagawa niya naman yung function niya. At also, mas madali siyang i-maintain para sa akin. Pero take note lang ha, pwede natin itong ipampalit para sa ating crankcase breather tube. Hindi po para sa ating mga tube drain or air filter drain, dahil iba po yung purpose nito. Kasi may nakikita po ako, kahit dito po, nilalagyan nila ng tube. So, hindi po ganun yung purpose nitong ating crankcase breather tube. Hindi po ipunan ng tubig to para sa ating air filter. Yung sa ating air filter, ide-drain niya lang po yung mga tubig dyan, residue. Wala pong oil na pumapasok dyan. So kaya naman mali yung practice ng iba na parang dalawa yung nakasalpak nila na crankcase breather tube. Yung isa,
air filter tube daw, yung isa crankcase splitter tube. So dito wala po tayong i-need i-monitor, kaya dapat ganyan lang po yan. Palitan po natin ng stock kapag nasira or naluma. So kapag nalinis na natin yung mga drain natin, yung mga tube natin, yung butas, pati dito, pwede na po natin ibalik yung ating air filter natin at yung pinaka-cover. So para naman sa mga nagtatanong na kung okay lang po ba na wala yung mga to sa kanilang mga motor, kasi may ibang case na ninakaw daw dahil aftermarket maganda daw, or yung ibang ginatgat ng aso, nasira, tanggal, hinayaanan nila. Okay lang ba yon na walang ganito tube or tube drain yung inyong mga motor? Ang sagot po dyan is opo, gagana po yung inyong mga motor, pero ang possible na mangyari po dyan, pwedeng mapasukan ng dumi mula sa labas yung inyong mga motor. So imbis na dito yung intake dito sa ating tube drain, imbis na dito yung intake, magkakaroon na rin ng intake dito, papasok na rin yung maruruming hangin dyan. Dito naman sa ating crankcase splitter tube, pwedeng mapasukan ng hangin yung pinaka intake, hindi na mapipilter yung hangin, diretso na yung maruming hangin. Kaya importante na nandito po yung dalawang mga tube drain natin or drain tube. Lagi nyo lang tatandaan na sa tamang kaalaman sa mga parts ng ating motor ay mame-maintain po natin sila ng maayos. So ayun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Usapang drain tube, tube drain ng ating mga motor. Bye bye!